Ano pong masasabi ninyo na tila all out ang House against the budget of OVP? Attorney Sal. Hindi nakatakataka yun. Matagal na nating alam yun. Talagang siya ang target Correct. ng House of Representatives. At ang lahat ng yan, geared towards 2028. Kaya wag na ho kayong umasa na hindi siya titigilan. Talagang tuloy-tuloy yan. That's right. That's right, Attorney. Actually, maraming nagtatanong ulit, Attorney. Gusto nila kasi naging pahayag mo patungkol sa yung naglakas loob si Vice President Sara Duterte na pangalanan yung two main player na may hawak ng pondo ng Pilipinas. Ito nga po si ang dalawang House of Representatives, Saldico and Tambaloslos. Unang-una, alam na yan sa loob ng Kongreso, alam din sa mga nakakaalam sa workings ng Kongreso na talagang ang may control dyan, palaging ang Speaker at yung Chairman ng House on Appropriations. Yan na talaga yan. Wala nang magagawa. Ang problema dyan, matagal ko nang sinasabi, yung bicameral committee, pagkatapos maaprobahan sa House of Representatives at sa Senado, yung budget, dumaraan pa sa bicameral mga kinatawan ng dalawang sangay na yon. Pagkatapos, yung hindi nila napag-usapan doon sa dalawa, ini-insert nila doon at yun ang lumalabas. Para sa akin, that's unconstitutional. Kaya matagal ko na sinabi, they have to question this bicameral committee. Wala namang umakit. Correct, Attorney. Ang daming agencies, nagugulat sila. Pag-release ng budget, pagdating sa printed, nagugulat sila. Like, di ako nagkakamali, sa DPWH, 170-something billion din na tinanong, hindi rin nila alam kung bakit nagkakaganon. Kaya correct po kayo, Attorney. Dapat po talagang masolusyonan ng ganitong patakaran ngayon o yung ginagawa ngayon sa House. Pero kaugnay niyan, Attorney, sinabi ng ilang mambabatas na posibleng ibigay lamang sa OVP ang naayong budget batay sa mandato nito at depende sa magiging resulta ng susunod na pagdinig sa budget ng OVP para sa taong 2025. Ito yung 2 bilyong piso po, Attorney. Irrelevant naman kay Inday Sara. Sinabi niya, I can do without. Kung ayaw niyo, diwag. Pero kung ayaw, it does not come to that. Kung i-zero budget nila, mukha namang hindi. Mukhang gagawin lang 50%. Pero kung i-zero budget nila, may problema sila dyan. Kasi that will be a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. In which event, Inday Sara can go to the Supreme Court and question that. Hindi ba naman pa pwede yun? Dahil opisina yan kailangan, lalo pa vice presidente, pangalawang posisyon, pinakamataas sa hierarchy ng political leadership dito sa ating bansa. Pero yung 50%, hindi, wala yun Kahit na walang budget, tatrabaho ako. Kaya ang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda Walang agenda siya. Bahala kayo sa buhay niyo, basta ako magtatrabaho, sabi niya. Correct, Attorney. Tama po kayo. Pero parang medyo mahirapan tayo makapagtrabaho kung medyo bitin-bitin ang ating budget, Attorney, no? Kung kakalahatiin, ano kaya mga solusyon na gagawin dito ng ating VP? Like, support na lang din ng mga ibang departments or government agencies sa mangyayari dito. Madali lang naman yun All you have to do, kung wala kang budget, di tumakbo ka sa mga departamento, bigay ka ng ayuda. Ang bibigay naman yun meron naman silang budget Correct. Exactly on point, Attorney. At ano naman po masabi niyo, Attorney, sa planong impeachment laban kay VP Sara dahil sa issue ng confidential fund? Unang-una, yun yung confidential funds as a ground. Hindi yung impeachable yun. Number one, yung pondo ng confidential, yun galing sa Office of the President. And the President has the power and the right to have confidential funds for obvious reasons, security. At nung humingi si Inday Sara, dahil nga sanay siyang humawak ng confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado, Correct. binigyan kaagad siya ni Presidente Marcos Jr. So paano masasabing unconstitutional yun? Yung pondong yon galing sa Presidente at binigay niya para gamitin doon for the purpose for which it is intended. So, wala ka na paano mo sasabihin na illegal yon? Number two, yun naman hong sinasabing yung 73 billion something na sabi ng COA, sabi niya, medyo hindi yata tama yung paliwanag ninyo. Kaya meron kayong notice of disallowance.
Yung ginagamit ng Kongresong yon, hindi ho dapat ginagamit pa yon kasi premature, hindi pa pinal. Right. So pag hindi pa pinal, bakit mo gagamitin? Kasi there are many instances where the COA gives a notice of allowance and reverses itself pagkatapos mapaliwanagan. So malabo na yon. Pangatlo, merong pending sa hukuman, Supreme Court, on the question of the legality of the confidential funds. Kaya dapat talaga hindi nila pinag-uusapan yon. Maliban pa sa pinag-usapan na nila nung dalawang hearing sa nakaraan, in fact, they decided na huwag nagbigyan siya ng confidential funds. Talagang pinopolitika lang siya. Yun ang maliwanag doon. Correct. Napakalino, attorney. Kaya yan, Franz Castro, napakalino ng advice ni attorney Salpanelo. Makinig ka ng mabuti para hindi ka magkamali sa tuwing may budget hearing dyan. Ay no, mahirap dito, attorney. Talagang napakalino. Pamumuliti ka talaga to. Alam naman natin, nakalaban ng Estado, itong sila Franz Castro, na yun yung masaklap, nakipag-connive ang ating pamahalaan.